Hello Pisces 2024 Yearly Kapalaran Horoscope, Taroscope Reading. Ito na nga po, finally ang inyong pagbasa. Ayan, nag-i-start pa lang tayo, meron ng ilang glitches, ilang challenge para sa mga Pisces. Bilang live na live rin po pala tayo ngayon sa ating FB, So, walang mekos-mekos to, may ilang ingay talaga, pasensya na po. At paumaga na rin, may ilang mga manok. May manok na, may aso pa. So, parang nasa zoo tayo ngayon. Si Moonchild pa, isang piggy. Oink. Hindi. Pero sige. Sabi ko nga kanina, yung mga nasa huling sign talaga, sila yung mahaba ang pasensya. Mas mahaba ang mga PC. Kasi ito na, finally sa tinagal-tagal ng prosesyon sa simbahan rin ang tuloy. Pisces, ito na po ang inyong reading. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. 2024, you can share this with your Pisces friends and family, jowa, shota, or ilang taong malapit sa inyong mga puso na Pisces rin at mahilig makinig sa kanilang mga horoscopes. Feel free guys to share this video reading para sa kanilang gabay na mensahe for this new year 2024. I know one zodiac sign at a time. Dahil medyo nagiging mahaba yung yearly. Okay, pero ito na, finally, last sign, Pisces. Haharapin na natin ang inyong pagbasa. So, itong ilang deck of cards po natin gagamitin. Hayakin mo na pong ilalagay sa gilid. Para sa mga nasa live natin, hello guys, hindi ko lang mapuna agad yung inyong mga komento, okay? Mamaya, after ng Pisces reading natin, susubukan kong tumugon ng ilan sa inyo. Okay, itong gamitin natin. At maring hindi nyo po makita yung kabuuan ng pag-spread natin, itong ilang coins na pwedeng lumabas. But no worry, dahil ito nga po, ating nire-record din para mas klaro, mas maayos. Kasi sa live, I know, meron siyang ilang delays kayong pwedeng maramdaman o ilang glitches na ayaw natin. At para na rin po sa ilang hindi nakaantabay, right now na Pisces, nire-record rin natin. Okay? So, ang daming mekos-mekos ni Moonchild. Start na tayo. But, ayan. Halo-halo na. Ang ating nagbabakil na tayo agad. Intro pa lang. Kakatapos lang kasi nating harapin ang mga Aquarius. So, ilaban na natin ito. This is it, pansit. Para sa mga Pisces 2024. Anong maiwan natin para sa mga taong ito? Para sa mga taong maaaring makapakinig ng reading na ito, anong maiwan natin para sa kanila? Pisces 2024 message. Pisces 2024. Okay, agad-agad. Merong kumpol. Pisces, anong ganap? Ano nga bang mensahe? Para sa mga taong nakikinig ngayon na Pisces, anong maiwan natin para sa kanila? Ayan, meron ng blessing ng chicken. Tayo ay nasa lubong na ng umaga. Yes, guys, umaga na po. Today is Sunday. Blessed Sunday, everyone. Okay, so, later, mag-a-add pa tayo dito. Spread ko muna po ang isa-isa. Okay. Ayan, the Judgment card ay narito. The Lovers is in reverse. The Four of Swords reverse. Uy, medyo marami na pala sila. The Knight of Pentacles. The Death card. Ito, hindi kailangan katakutan. Meron lang po yan kalakip na mensahe. The Magician. Ayun naman. Katabing-katabi naman niya ang Magician card. The Hierophant. Uy. Nag-balance out naman. Okay. Seven of Swords reverse. The Page of Pentacles. The Knight of Wands, medyo marami na sila. The Hermit, and the Three of Swords. This one is in reverse. Okay. Okay. Sige. Pisces, 2024. Ito, medyo inaano pa natin. Pinagninilay-nilayan pa ni Moonchild. Bilang live na live tayo. The Lovers, Judgment card. So, unang-unang umangat sa akin dito, plus the Swords. 7 and 4 of Swords reverse. So, dito, guys, tayo po ay general message, Still, just only take what resonates. Unang umangat dito,
ay yung kayo, yung inyong mga boses, yung inyong mga expressions. Kumbaga, yung matatawag na power of using your voice dahil maaring, ayan, yung boses ng mga chicken. Parang pinapaangat talaga niya. Dahil maaring ito po guys, maaring ito yung isa sa abilidad na angat talaga sa inyo ng kusa ngayong taon. So, yung inyong mga communication skills, ayan. Dito, ito yung parang umaangat sa akin talaga. Puro reverse. Actually, meron tayong ilang reversal cards, pero hindi naman po ibig sabihin na hindi okay. Again, meron lang yan kalakip na mensahe. Pero dito, sana pahintulutan nyo ang inyong mga sarili na ipamalas ang inyong mga boses. Kumbaga, be expressive, Pisces. Speak your mind sa paraan na napapaangat mo yung tiwala na meron ka sa iyong sarili. Nang of course, okay, ay napapanatili mo rin yung balance. I mean, kasi di ba may saying na ano to, Moonchild, yung saying na, parang kailangan natin ng Google dito. Tulungan niyo ako guys, tarot ni Moonchild. Hindi, yung, the tongue has no bones. But it is strong enough to break a heart. Tama. Na-happy ka, Lurky. Ulitin ko, the tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. The Three of Swords ay narito. This one is in reverse. Di ba totoo naman yun? Walang buto ang ating mga dila, pero kapag tayo nagsasalita, lalo na kung hindi ganun kaganda, hindi kagaan, at mapanakit, di ba? Dito, nakakadurog yan ng puso. Okay, hindi to mag-a-apply para sa lahat, pero pinapaalalahanan ka ng baraha, Pisces, na huwag ka lang din, yes, sabi ko nga, paangatin yung pagiging expressive mo, yung power of voice, yung iyong communication skills, but stay balanced. Nang hindi ka nasusobrahan or nakukulangan. Kasi kahit minsan, di ba, hindi naman natin intensyon na makasakit tayo. Lalo pa the judgment card ay narito. Aangat din kasi yung truth, yung katotohanan, yung pagiging aware nyo sa ilang tao sa inyong paligid. At dito, mas, alam mo yan, minsan hindi mapigilan yung gustong sabihin ng kanyang mga bibig. Okay? Pero hindi naman, I know, ito. Stay balanced lang. Okay? Yes, words can inspire, but can also break a heart. Talaga dito ako nag-focus sa Three of Swords. Kita niyo guys. This one is in reverse. So, ilang indication nito, yung ilang miscommunications, misunderstandings sa ilang tao sa ating paligid at one point this year. Okay? So, yun lang. Minsan wala naman tayong intensyon na makasakit. Pero dahil nga umaangat yung katotohanan sa'yo, yung awareness, lalo pang aangat yung pagiging expressive mo, minsan nawawalan tayo ng balance. So, alalay lang sa part na yun. Choose your words carefully and wisely. Para rin, kumbaga, gaano man kataas parang itong enerhiya nyo to tell the truth o to tell your truth. Kasi I've mentioned po na maaring umangat ito ng kusa sa inyo. Yung inyong mga boses. Pero aking ulitin rin na ano pa man yan, nariyan pa rin yung kagalingan ngayong taon para sa inyo. Lalo pa, kung ipapakita nyo talaga, iaangat, ipipresenta ninyo ang inyong mga sarili sa trabaho man ito, or eskwela, kung kayo mga estudyante pa lang, or pwede rin sa pamilya, personal na relasyon, life in general na, ayan, Moonchild. Again, your voice is your power. Especially this year, Pisces. At syempre pa, dyan nga rin po pumapasok ang komunikasyon. At napakalawak ng sektor ng ano daw yan, Moonchild? Ayan, kanina pa tayo nagsasalita, hindi pantay ang
ating camera. Ayan. Pasensya na po, napaka-imbalance ni Moonchild. Pero, at nagkakabulol-bulol na rin po tayo. Ano daw, bulol-bulol? Teka lang, sandali. Bilang paumaga na po, wala pa tayong pahinga, inilaban na natin to. Para matapos na natin sa ilang naghihintay. Ulitin ko po. Sa boses, dyan pumapasok ang communication, napakalawak ng communication sector. Pero, sa mundo natin ngayon, parang napaka-normal na more on sa social media na ito, or may kaugnayan sa media, social media. So, para sa ilan sa inyo, na ngayon pa lang ay nagbabalak na maging isang influencer, ayan, or content creator, Pisces. Halimbawa, dito, sa Facebook, sa TikTok, or sa YouTube, as a vlogger, guys, I'm telling you, na ito na yung taon, maganda yung possibility na naghihintay para sa inyo. Angat yung magic nyo. Kompleto Ricardo kayo bilang narito ang The Magician. Okay? Okay. Hello sa ilang nandito pumapasok sa live natin. Tayo po ngayon ay gumagawa ng pagbasa para sa mga Aquarius. Aquarius, ayan na. Katatapos lang kasi natin ang Aquarius. Pisces na po tayo, finally. Pasensya na po. Tao lang si Moonchild. Mekos-mekos na kanina pa. Pero, eto. Para sa mga Pisces na narito, ito na po, live na live ang inyong reading. At sa ilang sign, guys, naka-upload na po ang ilang sign sa ating YT. Dito sa FB, hindi pa natin na-upload. Okay, pero soon, ay, mapapanood nyo rin naman. Okay? So, let's go back sa energy ng mga Pisces. Later on, babalikan ko yung mga nagko-comment pagkatapos natin magbasa. Pero, ulitin ko guys, ang ganda pagdating sa inyong mga natural na abilidad, lalo na sa paggamit ng inyong boses. Yun yung pinaka dito mas papaangatin nyo this year. Actually, this is the best year na magamit mo yan. Dahil higit kang mapakikinggan. Sa anumang yan guys, sa anuman pong paraan. Minsan lang din, you just have to find your niche kung saan or kung anong gusto mong gawin na matatawag mong passion. Kasi parang dito yung pagiging ready. The Death Card or Rebirth, Judgment, the Three of Swords reverse, the Knight of Wands, the Magician. Ito na, yung parang kompleto kayo yung pakiramdam na ready kayo. Hindi ito yung taon para itiko mo ang iyong bibig. Okay? Or hindi ito yung taon para manatili ka sa yung comfort zone, Pisces. Paangatin mo yung tiwala na meron ka sa iyong sarili. Paano yan, Moonchild? Yung ginagawa ko ay talagang tikom lang ang aking bibig. I mean, hindi ginagamitan ng boses. Kasi iba-iba tayo, guys. Sa communication sector, I know, napakalawak niyan, as I've mentioned. Aking ulitin sa inyong paraan. Okay? Yes, maaaring sa pagsasalita ito, or sa pakikipag-usap, or pwede rin naman po sa pagsusulat, or pagbabahagi online, kahit walang boses. Pero yung ikaw mismo, Pisces. I hope nakuha niyo ako doon. Okay? Sige. Ilang halimbawa. If you are a writer, or an author, actually, maganda, maaaring mabigyan kayo or ang ilan sa inyo ng opportunity na maipamalas or maipakita or maipublish ang inyong mga likha o sinulat ngayong taon, 2024. I-claim na natin yan para sa ilan sa inyo na talaga, aspiring writers or vloggers. Go for the goal, guys. Tiwala lang. Laban lang. And if ever mag-apply itong ilang unang messages natin for you, Pisces, hindi lang boses at confident ang paangatin. Pero syempre pa, yung kagustuhan mong makarating talaga doon sa gusto mong makita, yung kagustuhan mong matuto pa. Knight of Pentacles ay narito. Ayan, kita mo siya. Patuloy na may pag-andar. Patungo dito sa ilang pwedeng pagbabago mong maramdaman sa iyong buhay. Trabaho man,
relasyon, life in general, never stop learning. Okay? Pero actually, hindi imposible na may mga bago talaga. The Death card ay narito, something new. Mga bagong aral ka sa buhay na mababaon or sa mas practical. Why I'm getting a message na para sa ilan ay magbabalik eskwela. Kasi nga, parang ang ano nyo yung awareness nyo ay aangat, yung katotohanan. Ang open nyo lang sa mga bagay-bagay at something bago. Eto, katabing-katabi niya. Maging ano pa man po ang inyong edad, parang gusto nyo lang matuto. Or meron pang matutunan sa buhay. Isang katangian na ang ganda, magandang maaring umangat sa inyo ngayong taon. Sa anumang rin to guys, kumbaga sa pag-aaral naman, walang limitations. Kahit sa inyong sariling paraan. Kahit sa simpleng trainings lang ito, or sa pagbabasa ng libro, napakagandang pwedeng quality, okay, or katangian nyo this year na pwede nyong paangatin. Or kusang aangat talaga ito. Okay, sige, kuha muna tayo ng ilang confirmations. Sige, kuha tayo dito ng ilang advice. Sa ilang unang naman, ayan. Agad-agad, yes. Yes and no. Ano daw yun, Moonchild? Sige, yes and no. Kung aking i-relate yan sa ilang napag-usapan natin noong una, naalala ko about communication. About sa inyong bosses, yes to opportunity, yes, be expressive, pero alalay, no to miscommunication or misleading information. Dito lang kayo sa katotohanan, sa wasto at balance. Okay. Okay, so gamitin na natin to agad-agad, itong astrology guys, na baka makalimutan pa natin. Gamitin po natin ito. Hello sa ilang viewers, salamat po sa ilang pumapasok. Okay, Pisces 2024, anong iwan natin para sa kanila? Pisces, ikaw to, the 12th house. 12th house in astrology, ikaw to mismo. Gemini, and this is the North Node. Ito, yung energy lang yung kinukuha natin, regardless sa sign, Gemini energies. So, dito, guys, Gemini is in the 3rd house. 3rd house of communication. Na medyo, ito, kahit umaga na, ay kinikilabutan pa tayo. Talagang umaayon ng mga bagay-bagay para sa inyo. Talagang nag-highlight ang inyong mga boses, yung inyong mga expression. Actually, sa 3rd house, napakalawak rin yan. Diyan po pumapasok ang technology, kaya naiwan ko yung media, social media, or sa pagsusulat. Sa anumang paraan po ito ng pakikipag-communicate. Napakaganda. Yan yung aangat sa inyo. Gamitin nyo this year. Okay, when you itikom, sabi ko nga, i-showcase nyo na yan sa showtime. Sa tawag ng tanghalan. Tawag ba? Ano ba tawag tanghalan ba yun? Sa showtime, guys, itama nyo ako doon. Tawag ng tanghalan, tama ba yun? Basta yung boses. Okay, lalo pa kung ano talaga kayo. Meron kayong talento. Ipakita nyo na yan. Huwag nyo itago. Gemini, other indication yan. Okay, communication, technology, and transportation. So, hindi posible na meron travel last year. For some of you, it doesn't matter kung ito po ay long or short trips. Okay? Pero the North Node ay narito. Patungo kayo sa inyong patuloy na paglalakbay. Sabi ko nga, sa ilang pwede pang pagbabago. Sa pagiging ito, sa inyong mga highest good and potential sa buhay. The Hierophant, the Magician, patuloy na merong transformation, transitions kayong mararamdaman this year. Patungo sa tagumpay. Doon sa mas magical na lugar, na mas mararamdaman yung okay kayo, mas kompleto, mas masaya. Mas merong peace of mind. I-claim na natin yan. Okay. So, 12th house kayo ito, as I've mentioned. So, eto. Paangatin yung boses. Gemini, 3rd house. Other indication ng 12th house, dyan pumapasok ang healing.
or yung spiritual connection mo rin sa kanya, maging ano pa man po ang inyong faith, dyan na yung lahat. Healing, physically, emotionally, mentally. The Three of Swords reverse ay narito. May pagdaan sa recovery, especially kung meron kayong, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo, pero sa pagkakataong ito, sabi ko nga, nag-highlight rin dito ang inyong connection sa inyong faith or spiritual faith. Maging ano pa man ang religion ng isang Pisces. Ganon din ang healing, merong gagaling, merong pagpapagaling, merong pagpapahilom ng ilang sugat. Isang indikasyon na syempre pa itutulungan ng sarili. Especially kung meron na talaga kayong, kumbaga, existing na pain, physically, mentally, emotionally, or even spiritually, kasi dyan lahat yon sa 12th house. Huwag baliwalain. This is the best year na pakiramdaman ng higit ang iyong sarili. Best year to consult a professional. Okay? Ayun yung may iwan ni Moonchild. Pero definitely, 12th house, napakalawak. Diyan yung ilang changes papatungo sa North Node, sa inyong mga destiny, sa inyong purpose. Possible rin this year for some of you Pisces na lumawak ang inyong mga social circle. Okay, kasi nga parang ready na kayo eh. Ready na kayo to move on. So you can totally move forward sa inyong mga buhay. Gemini, dyan din po pumapasok yung inyong mga social connection. Kaya na-mention to ni Moonchild. Diba kapag nakikipag-usap kayo, nakikipag-sociable kayo, umaangat yung inyong pakikisama, dyan gumagamit kayo ng inyong mga boses. So, hindi posible na madagdagan po ang inyong social connection. Again, itong connection na ito ay maaaring kahit over the net, social media. Pero meron dyang expansion. So, hindi rin po imposible na merong pag-angat, okay, ng ilang new friendships or even new partnerships, teamwork, or collaborations ito, ganyan, na uso-uso na rin talaga ngayon, yung mga salitang collab, especially sa mga, online influencers na Pisces, kung saan ay merong patuloy na growth para sa inyo. Pero ito, Pisces, mangyayari lamang ang ilang magagandang posibilidad na ito. Guys, syempre pa, unat sa huli, kung tutulungan lamang ang mga sarili, at mananatili, okay, yung inyong pagiging open-minded. Open-minded. Networking ba ito, Moonchild? Hindi. Pero, real talk tayo, guys. Another reminder lamang po, na ang tanging may iwan lamang ng ilang cards na bumabagsak, nagpapakita dito every time, ay yung maaring kondisyon sa sitwasyon na inyong kinakaharap or kaharapin. Pero yung pinaka-outcome, yung resulta na gusto nyong makita, at the end of the day, everything's still up to you. So, stay confident, be confident. Ito paano, kasi parang nag-weigh in dito yung pagiging bukas ng ilan, ready ang ilan, but at the same time, yung ilan medyo, kasi baka hindi pa ready. Kasi nga, iba-iba tayo ng proseso ng pagninilay-nilay, proseso ng pag-heal, umangat din kasi yung healing dito. So, take it easy. Hindi yun naman kailangang madalian. Isa-isa lang. Okay, huwag kayong mag-pressure. And speaking of travel, kanina, na-mention ko yun, diba? Merong travel opportunity. And it could be for work, or can be for pleasure, or can be both din naman. I mean, sa biyaheng ito, hindi lang kayo magtatrabaho, pero present rin yung enjoyment, the Knight of Wands, the Page of Pentacles, Seven of Swords, at dito yung ilang diskarte. Para sa ilan, itong opportunity to travel na ito ay maaaring higit na mag-reflect sa inyong personal na relasyon or pamilya or ilang taong malapit sa inyong puso. Kung saan ay mabibigyan kayo ng pagkakataon na makabuo ng mga bagong memories together this year. At pa tayo ng ilang messages, Pero I feel dito pa lang kasi nga may pagkakumpleto ako nakikita. Pero hanapin niyo yung pagkakumpleto. Ito yung papaangatin niyo na kumpleto at kontento kayo.
kasama itong ilang taong mahalaga para sa mga Pisces. So, bubuo kayo ng ilang bagong memories. Just don't let your pride get in your way. Bakit ito yung mga, maybe this is for some na merong ilang tensyon. Ito napaka-normal naman. Or at one point, dumaan sa tensyon sa pamilya or kapareha. Don't let pride get in your way. Kasi dito, I feel na once na parang mas magaan, mas open kayo sa ilang posibilidad, mas merong pagtanggap sa ilang bagay, ups and downs, highs or lows ng buhay. Yung connection na mabubuo nyo, hindi lang sa ilang tao o ilang bagong tao na malapit sa inyo or magiging malapit sa inyo this year. Ang ganda. I mean, kasi maybe this is a message na importanteng marinig. Especially for some na medyo hindi kayo masyadong okay sa pamilya talaga. Kumbaga, wala nang bonding rin. Lalo pa kung naging busy rin kayo ang ilan sa inyo sa ilang personal na buhay, trabaho, then maybe isang message to spend more quality time kasamang pamilya or your relationship. Kasi maaring dyan din mag-reflect, okay? If ever, doon sa ilang unang mensahe ko, yung, kumbaga, makaramdam kayo ng ilang pagbabago or kusang aangat itong something bago sa inyong buhay, tahanan at pamilya. Sa mas practical, medyo nagiging malalim at complicated na, I know for some. Just only take what resonate, guys, ha? Hindi po kailangan natin ipilit yung ilang bagay o sitwasyon na nami-mention ni Moonchild na hindi para sa atin. Pero, sa mas practical, Pisces, ay maaring, it could be about your physical home din kasi. Why I'm getting the message na ganun? Kasi nga, merong ilang transition, transformations, may pagbabago pa. If this is about your family, or family sector, sa mas practical, kanina pa sa practical si Mucha. Kasi, hinuhugutan natin sa mas practical na ganap. Maaring dumaan kayo sa house renovation, or bibili kayo ng bahay, or ng bagong bahay, or may pag-move, may paglilipat, ganyan. Kasi nga, umaangat ang transformation. New beginnings, ilang pagbabago. May something bago. Kahit sa simpleng paglilipat lang ng ilang bagay or gamit ito sa bahay. I mean, kahit sa ano nga lang to, pag-general cleaning or pag-declutter, ganyan. Possibly may ilang kayo dyan mga bagong ideya or plano na nanaising tugunan sa part na yan this year. Okay, other messages. Sige, add pa tayo ha. Hindi rin, to guys ha, hindi sa lahat ay mag-a-apply. Pero para sa ilan sa inyo lang ay maaring ngayon palang maramdaman at one point na dumaan kayo sa ilang drama kasi the Lovers, this one is in reverse, the Four of Swords, 4. Kaya ako nasasabi yung pamilya kasi 4th house in astrology, dyan pumapasok ang home and family. Okay? So, ano lang naman. Ito, again, hindi mag-a-apply para sa lahat. Pero, maaaring dumaan lang kayo sa ilang drama, or conflict, or kahit sa simpleng tensyon sa inyong pamilya, or personal na relasyon kapareha ngayong taon. Again, wag laliman, mensaheng gabay lamang po. Isang message dito, 2024 Pisces is also about reconciliation. Kasi sabi ko nga, meron na maghihili. Tutulungan syempre, ito isang proseso, hindi naman, iba-iba tayo dyan. Yung iba dumadaan sa 3-month rule. 3-month rule ni Popoy at Basha. Diba? Unti-unti. Ito nasa sa inyo na yan. Kasi don't let your pride get in your way. Huwag daw masyadong ma-pride. Sabi dito, Pisces, para sa ilan sa inyo. Lalo pa, kung ang mga tao namang ito ay talagang mahal mo at malapit sa iyong puso, So, hindi imposible na merong reconciliation. Maayos to, merong solusyon. Masisettle niyo ito. Merong pag-aayos. Kahit sa inyong mga sariling pakiramdam lamang ito, maayos ito. Kasi nga umaangat din dito yung healing. Yung paggaling ng ilang sugat. May healing na naghihintay para sa inyo ngayong taon. 2024 Pisces, ayan. Actually,
shuffle natin ang lahat ng baraha bago tayo mag-start. Pero ito pa rin yung umangat. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung bumagsak kanina sa Aquarius. Bilang magkatabi lang naman kayo ng sign. Regardless kayo, ano lang, may dagdag lang ni Moonchild. Naalala ko lang po. Kasi kakatapos ko lang basahan. Transformation, na kanina ko pa na-mention para sa inyo rin. At mai-share ko lang Oo nga. Ang aking ama ay isang Aquarius, ang aking ina ay Pisces. So, parang andito rin yung, medyo nagre-relate actually. Yung motivation andito rin, natugunan itong ilang gusto nyo pang gawin sa inyong buhay. Pamilya man, kagaya ng ilang mensaheng aking iniwan, sa pamilya, tahanan, physical home man ito, or sa ilang plano nyo, as a family this year, walang imposible. Andito pa rin yung pag-init, yung pagmamahal. Okay? Kompleto kayo ngayon. Makukumpleto yung pakiramdam nyo ngayon. Kasi nga, aangat din yung kasapatan na kahit pa merong kulang, kahit pa at one point ngayong taon, syempre pa, wala namang perfect, dadaan kayo sa ilang pakiramdam na hindi kayo okay, or mahirap, mahirap ang buhay sa realidad, pero hanggat yung puso nyo ay punong-puno ng pagmamahal at nung contentment, nung happiness and contentment, buo kayo. Okay? Kompleto Ricardo kayo, Pisces. Yun yung maiwan ko para sa inyo ngayong taon. Sige, at tayo ng ilang final advice, messages para sa mga Pisces this year. Pisces, anong maiwan natin para, medyo naging malalim. Ito yung reading natin actually para sa inyo. Pisces. Ano yung iwan natin para sa mga Pisces? Ayan, ang dami. Hindi natin ito pipigilan. Marahil kailangan marinig to ng ilan. Well-being. Ito yung kayo mismo about sa inyong health. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Your overall well-being. Physically, mentally, emotionally, spiritually. Okay. Passion. Ito, dito pumapasok yung mga natural na abilidad na meron kayo. Na kung aking i-relate kanina, yung inyong mga power, using your voice, yung inyong mga boses, yung inyong mga paraan. Pangatin yung mga passion, or maybe kasi the North Node umangat, this year, passion. Umaangat yung mga mahal nyo. Mahal yung gawin, mahal yung tao, yung inyong mga purpose, yung inyong mga inner calling, yung mga trabaho, or posesyon, relasyon, na masaya lang. Kasi mahal nyo. Mahal nyo yung ginagawa nyo eh. Nag-e-enjoy lang. Travel. Naduduling na po si Moonchild. Talent. Sabi ko sa inyo, talentado eh. Angat yung inyong mga talent ngayong taon. So, ipakita nyo lang. Andyan yung strength. The strength card ay narito. Closure. The 3 of Swords is in reverse. The 4 of Swords, reverse. 3 and 4 of Swords, reverse. 7 of Swords, reverse. So, dyan talaga yung closure, guys. Sabi ko nga po, kung meron kayong pagdaanan sa relasyon, relationship-wise, in general, magkakaroon ito ng closure. The 12th house in astrology is all about healing. Or maybe, for some of you Pisces na meron pinagdadaanan, emotionally, kumbaga, hindi kayo naiwanan ng closure, ng magandang pag-uusap, bilang communication, yung nag-highlight sa inyo. This is the best year na itong closure, na kahit hindi nyo pa matanggap ngayong taon pa rin, sa tagal nyong hinaghihintay ng closure na ito, this is the best year na ibigay nyo na ito sa inyong mga sarili. Para sa higit na ikahihilom ng inyong mga puso. Okay? Ito, nagugulat ako. Kasi ito yung, ngayon ko lang nakita, healing. Confidence. Merong paggaling, merong paghilom, no more pain, may paggaling na mga sugat. Physically, mentally, i-claim na natin ito, ipagdasal natin ito, kapit lang kayo sa Kanya, paangatin yung tiwala na meron kayo sa Kanya. Nang higit sa ating nag-iisang Creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith. Okay? Hindi lang yung confidence, ayan, umangat yung confidence na meron kayo sa inyong sarili, pero higit sa Kanya. Ngayong 2024, para sa inyo, Pisces.